Sa mundong ito, may dalawang bagay na kahit sampalan ka ng nanay mo, hinding-hindi mo dapat gawin. Una, saktan ng aso ni John Wick. Pangalawa, kalabanin ng lalaking ito. Sa tingin mo, mukha siyang inosente, at marami ang nag-aakala na siya ay isang bulag at walang silbi, ngunit sa katunayan, siya ay isang kampyon sa boxing. Hindi siya natatakot sa pulis, at hindi rin siya umiiwas sa mga masasamang tao. Kapag nakita niyang may nakakainis, agad siyang susuntok. Ngunit ang gang ng mga kriminal na ito ay naglakas loob na saktan ang kanyang nobya ng walang awa. Kaya, sino ang lalaking ito? Paano ang kanyang paglalakbay mula sa isang batang palaboy hanggang sa maging isang walang talong boksingero sa ring? O paano nangyari ang paghaharap sa kilalang-kilala at brutal na mafia gang? Inaanyayahan ko kayong panoorin ang isang obra, maestra ng martial arts, aksyon sa ring, at inspirasyon na nagtrending sa takilya sa mga sinehan sa buong mundo, na pinamagatang shadow boxing. Ang lalaking ito ay si Artyom, isang boksingero na hindi matalo sa ring ng Russia. Dati siyang ulila sa ama at ina at namuhay bilang isang palaboy. Ngunit ang boxing ang nagdala kay Artyom sa tagumpay, at nagkaroon ng libu-libong tagahanga. Taglay ang napakahusay na teknik kaya't sa record na 215 knockout. Sa unang round pa lang, si Artyom ay naging matinding kinatatakutan ng libu-libong boksingero sa ring. Bukod pa rito, ang kanyang manager ay ang kalbong si Valiev, ang pinuno ng mafia. Underground at walang kinatatakutan, isang araw, hinamon ni Valiev ang isang Egyptian na boksingero, na nagngangalang Hill, ang kampyon ng Africa, at naghahanda na sakupin ang World Middleweight title, na may pastahan na $10 milyong. Kaya ang laban na ito ay hindi lamang para ipagtanggol ang dangal ng Russia, kundi isa ring usaping pang-ekonomiya para ihanda ang laban. Bukod sa walang tigil na pag-insayo, kailangan ding sumailalim ni Artyom sa masusing pagsusuri sa kalusugan. Hindi inaasahan, natuklasan ng magandang nurse na si Vika na mayroong retinal tear ang dalawang mata ni Artyom. Hindi niya namalaya na maaari itong magdulot ng pagkabulag kung mabibigyan ng matinding impact. Kahit pa pinayuhan siya nito na huwag nang sumali sa laban, iginiit pa rin ni Artyom na napakahalaga ng laban na ito. Kung susuko siya, mamamahiya ang ating bansa. Kailangan kong lumaban para sa bayan, at sa sandaling iyon, pumasok ang espesyalista sa mata. Sa kabutihang palad, iniulat ni Vika na normal ang lahat ng kanyang mga vital signs. Labis itong ikinagulat ni Artyom at hindi niya nakalimutang magpasalamat sa magandang babae bago siya umalis upang maghanda para sa laban. Kinabukasan, nagulat siyang lumitaw sa pintuan ni Vika, at binigyan siya ng isang napakagandang regalo. Hindi pala namalaya ni Artyom na nagustuhan na niya ang magandang babae. Labis ding nagustuhan ni Vika ang boksingerong ito. Kaya't kinagabihan ay nagpahayag sila ng kanilang pagmamahalan, at pagkatapos ay naganap ang pinakahihintay na laban ng dekada. Lubos na umaasa si matandang Valiev kay Artyom dahil siya ang pangunahing pinagkakakitaan niya. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang mandirigma ay nagsimulang maglaban sa ilalim ng sigawan ng libu-libong manonood, at mas nakakagulat pa ay si Vika, at ang nakababatang kapatid niyang si Ivan ay narito rin upang suportahan si Artyom. Alam niyang hindi madaling kalaban ang kanyang makakaharap ngayon, ngunit dahil sa laban ay nasa sarili niyang teritoryo, si Artyom ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Ang boksingero mula sa Ehipto ay lumabas din ng napaka-impresibo. Hindi nakalimutan ni Hill na dalhin ang kampyonato ng Africa upang magpakita ng lakas sa kalaban, at pagkatapos ay naganap ang laban. Pagpasok pa lang ng unang round, pareho na silang nag-aapoy. Pareho silang gustong patumbahin ang kalaban. Si Artyom ay nagpakita ng labis na liksi, patuloy na umiiwas sa mga atake. Gayunpaman, hindi rin nagpahuli ang boksingero mula sa Egypt. Magaling sa depensa at mabilis din sa pag-atake. Natapos ang unang round, ngunit wala pang tiyak na masasabi. Ngunit si Vika ay may masamang pakiramdam, tila may masamang pangitain siyang darating sa kanyang minamahal. Pumasok na sa ikalawang round. Binago ng boksingero ng Egypt ang taktika. Patuloy na gumagalaw si Hill kasunod kay Artyom nang hindi nagmamadaling umatake tulad ng dati. Lumabas na naghihintay siya ng pagkakataon bago magpakawala ng mga suntok sa maselang bahagi ng kalaban. Kayang-kaya ni Artyom na iwasan ang mga malalakas na suntok na ito, ngunit nahulog siya sa bitag ni Hill. Nagpanggap siya na talunan para mawalan ng pag-iingat si Artyom. Pagkatapos ay umatras sa sulok ng ring at biglang sumuntok.
Sa kabutihang palad, nakatayo pa rin si Artyom at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod ang atake ni Hill, na nagdulot kay Artyom ng pagkahilo. Ay wala siyang magawa kundi ang magtanggol. Nakaligtas sa paghabol, umilag si Artyom at biglang sumuntok sa mukha ni Hill, na nagpatamba sa kanya. Nagbilang ang referee hanggang 5, at ang boksingero mula sa Africa ay nakatayo na. Nang magkaroon ng kalamangan si Artyom, natapos na ang ikalawang round. Sinabi ng coach na ang 10 milyong dolyar at ang karangalan ng mga Russo ay hindi niya dapat alalahanin. Sa pagpasok sa ikatlong round, dito na naipakita ni Artyom ang kanyang lakas. Ang kanyang pag-atake ay parang bagyo na may mga hook at direktang suntok. Ngunit ang mandirigmang Aprikano ay matibay din. Tila nakatayo pa rin siya at hindi bumabagsak, kahit na tumanggap siya ng mga nakamamatay na suntok sa huling mga segundo ng ikatlong round. Hinaharangan ni Hill ang kamao ni Artyom pagkatapos ay nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na tumama sa kaliwang mata ng kalaban, at sa sandaling iyon ay tumunog na ang kampana. Kahit na hindi napatumba ni Hill si Artyom sa huling atake, ngunit may isa pang masamang bagay na nangyari. Iyon ay ang kanyang paningin ay malubhang naapektuhan. Tulad ng hula ni Vika, pagpasok sa ika-4 na round, hindi na makita ng malinaw ni Artyom ang kanyang kalaban. Kaya naman, maaari na lamang siyang magreaksyon batay sa pakiramdam. Sa kabila nito, hindi sumuko si Artyom, ngunit kapag humina na ang paningin, natural lamang na matamaan. Tinamaan siya ng isang kritikal na suntok at bumagsak sa gitna ng ring. Sinubukan niyang tumayo ngunit wala siyang magawa, kaya opisyal siyang na-knockout. Dinala siya sa ospital para gamutin. Pagkagising ni Artyom, nakaramdam siya ng matinding sakit at labis na pagkadismaya. Ipinagbigay alam ng espesyalistang doktor sa tauhan ng kalbo na opisyal ng bulag si Artyom. Nangangahulugan ito na hindi na siya makakapaglaro pa. Pagkarinig nito, agad siyang bumalik upang ipaalam ang balita sa amo, na labis na nagalit, kaya nag-utos na kumpiskahin ang lahat ng ari-arian at i-freeze ang bank account niya upang mabayaran ang natalong taya. Ang isang palaboy ay kailangan ng bumalik sa kanyang mundo. Nang makita ni Valiev na wala ng pag-asa si Artyom, ang kapatid nito ay wala nang nagawa kundi umalis at sumunod sa utos. Sa ospital, tinanong ni Vika ang espesyalista kung mayroon pang ibang paraan, at sinabi ng doktor na mayroon pang isang huling pag-asa. Iyon ay ang dalhin siya sa isang sikat na ospital, kung saan maunlad ang medisina at magkakaroon siya ng pagkakataong gumaling. Ang bayad sa operasyon ay humigit kumulang 2 milyong dolyar. Nang marinig ito, nakaisip si Vika ng isang paraan para makakuha ng pambayad sa pagpapagamot kay Artyom sa gabing iyon. Pumunta siya sa disco para makipagkita sa kanyang ex-boyfriend. Alam ni Vika na siya ang may-ari ng nightclub na ito, kaya wala siyang ibang inisip kundi pera, at hinalikan siya agad. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niya ng $2 million para magbukas ng klinika. Gusto mo bang makipagsosyo sa negosyong ito? Kung gusto mo, tutulungan kita. Sa sandaling ito, ang ex-boyfriend ni Vika ay nakatanggap ng tawag mula sa security sa labas. Isang grupo ng nakamaskarang special forces ang biglang sumugod sa bar. Kaya pala, naamoy ng pulisya na ang lugar na ito ay isang sentro ng bawal na kalakalan, kaya kailangan nilang salakayin para mahuli sila sa akto ng pagtatago at pagbebenta ng shabu. Ayaw ni Vika na madamay kaya nagmadali siyang tumakas. Biglang may lumitaw na hitman at pinatay ang dating kasintahan niya. Sa kabila ng lahat, nagkaroon sila ng matinding relasyon noon, kaya labis na naawa si Vika. Lumabas na si Kalbo Valiev, ang boss ng gang, ang nagbigay ng shabu sa dating kasintahan ni Vika. Ipinadala niya ang hitman na tinatawag na Lobo upang itago ang kanyang krimen. Biglang nakita ng hitman si Vika, at nakita rin niya ang mukha nito. Kaya agad siyang tumakas. Mabilis siyang tumakas sa likod na pinto, huli na nang dumating ang pulis. Kahit nakakuha sila ng ebidensya na isang malita ng mga ipinagbabawal na bagay, ang tanging lead ay ang dating kasintahan ni Vika, na nawala, kaya hindi nila mahanap kung sino talaga ang nasa likod nito. Kaya inutusan ni Chief Igor na hanapin ang babaeng blonde dahil siya ang nakakakilala sa mukha ng mamamatay tao kanina. Matapos ay extract ang camera footage, hindi lang nila nakilala ang mukha, kundi nalaman din ng cybersecurity ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Vika. Sa kabilang panig, hindi umuwi si Vika kundi nagpunta sa ospital para makita si Artyom. Walang tinago, ikinwento niya ang lahat.
Nag-aalala si Vika na kung magsasabi siya, hindi pa tatawarin ng mga mamamatay tao ang kanyang pamilya, kaya takot na takot siya. Sa sandaling ito, dumating na rin ang pulis sa bahay ngunit ang nanay lang ni Vika ang nandoon. Hinahanap namin ang inyong anak dahil may kinalaman siya sa isang kaso. Gayunpaman, sinabi ng nanay ni Vika na, hindi ko alam kung nasaan ang lintik na sulok na iyon, kaya paano ko kayo matutulungan? Nang malaman ng kapatid ni Vika na si Ivan na hinahanap ang kanyang ate, nagmadali siyang hanapin ito. Pagdating niya sa ospital, dumating din ang mga pulis. Dahil dito, sinabi ni Artyom na kailangan nilang tumakas agad. Tama nga, nahuli ng isang hakbang si Chief Igor. Kaya nang pumasok siya sa silid ng pasyente, nakita niya na matagal na silang umalis. Pinayuhan ni Artyom si Vika na hanapin ang kanyang matalik na kaibigan na si Diego para humingi ng tulong. Ito ang susi ng silid na may puting loro. Naiintindihan si Artyom, agad na sumunod ang dalawang magkapatid sa daanan ng bodega upang makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, dahil walang bumalik, umalis na rin ang pulis. Kinaumagahan, tinanong ng batang si Ivan si Vika kung bakit siya nagpakamatay upang tulungan si Artyom na gumaling sa pagkabulag. Siya ang may kagagawan niyan. Dapat niyang ipaalam sa espesyalista ang kondisyon ng mata ni Artyom, upang pigilan siyang lumahok sa kompetisyon. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matalik na kaibigan ni Artyom ay nagpakita rin si Diego. Alam niyang nasa panganib ang magkapatid, kaya dinala niya sila sa kanyang bahay upang manatili. Sa panig ng kalbunggang ni Valiev, galit na galit siya. At sinigawan ang kanyang mga walang kwentang tauhan. Ang kailangan ngayon ay patayin ang mga testigo. Kung hindi mo mahanap ang babaeng iyon, puputulan ko ang ulo mo. Naiintindihan mo ba? Agad na umalis ang Grey Wolf Assassin upang ayusin ang gulo na ginawa niya. Pumasok siya sa apartment ni Artyom, ngunit wala si Vika doon. Pagkatapos noon, nagtungo ang lalaking ito sa ospital. Nagpanggap siyang manunulat para interviewin si Artyom. Ngunit ang pangunahing layunin niya ay kumuha ng impormasyon tungkol kay Vika. Wala akong anumang kailangang i-interview. Nang makita niyang matigas si Artyom, nagbanta siya. Kung ayaw mong mamatay, sabihin mo kung nasaan si Vika. Nasaan siya? Sa tingin ko, isa kang tauhan ni Valiev na kalbo. Matalino ka. Hanapin mo ang babaeng iyon at sisiguraduhin kung makukuha ko siya. Nang makita ni Artyom na inilabas na ng lalaki ang kanyang baraha, agad siyang nag-ingat. Kahit bulag siya, hindi siya natinag. Nang makita ito, umalis agad ang Grey Wolf Assassin. Dahil sa sandaling ito, ang pakikipaglaban kay Artyom ay hindi makalulutas ng anumang problema. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-alala si Artyom para kay Vika. Natatakot na baka saktan ng Grey Wolf Assassin ang kanyang minamahal. Kaya, nagpa siyang tumakas ng mag-isa sa ospital upang hanapin ang bahay ni Diego. Gayunpaman, hindi alam ni Artyom na sinusundan siya. Sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ni Diego, at agad siyang sinundan ng assassin. Ngunit nahulaan na ni Artyom ito, kaya sinabi niya sa driver na putulin. Habulin sa lahat ng paraan at magbibigay ako ng malaking halaga. Sa swerte, ang lalaking ito ay isang matinding tagahanga ni Artyom. Kaya't agad siyang pumayag na tulungan ang kanyang idolo. Nakilala niya ang tamang driver na napakahusay magmaneho kaya't agad siyang nagpabilis. Pagkatapos ay isang mahusay na pag-iwas. Sa kabilang linya, akala niya na nakaiwas na siya sa paghabol ng Grey Wolf Assassin. Ngunit ang lalaking iyon ay nagplano ng ruta ng napakatalino, kaya naabutan niya. Hiningi ni Artyom sa driver na basahin ang plaka ng sasakyan nito. Pagkatapos ay huminto silang dalawa sa gilid ng kalsada. Bumaba si Artyom sa isang pampublikong telepono at tumawag sa pulisya at sinabing, may isang lalaking nagmamaneho ng sasakyang may plakang ito, na may balak pumatay. Mayroon siyang baril at kailangan namin ng agarang tulong. Pagkatapos nito, dumating ang mga pulis at dinakip ang Grey Wolf Assassin. Habang kinakapkapan, umalis na si Artyom sakay ng taxi nang hindi namamalayan. Naiwasan niya ang lalaking ito at nakarating sa bahay ni Diego. Pagbaba niya ng sasakyan, ang mabait na tsuper ay hindi kumuha ng kahit isang kasing kay Artyom, kundi binati pa siya ng swerte at hiniling na bumalik siya sa ring para harapin ang boksingero mula sa Ehipto. Tiyak na iimbitahan kita para panoorin ang laban na iyon. Swerte nga naman at nakita niyang muli sina Vika at Ivan. Nakaisip si Artyom ng paraan para mabawi ang mga bagay na pag-aari niya. Sinabi niya na mayroon siyang $3 milyong sa kanyang savings account. Sayang,
ipinadala pa rin sa bangko ng matandang Valiev, kaya ninakaw niya lahat. Gusto mo bang gawin natin ang isang misyon? Kahit ano paman, tutulungan pa rin kita. Napakasaya ni Artyom dahil may nagmamahal sa kanya ng totoo. Para ipagdiwang ang muling pagkikita na ito, sumayaw sila ng kaunti. Ang batang si Ivan ay agad na lumayo. Para bigyan ng pribadong espasyo ang magkasintahan. Ang dapat mangyari ay mangyayari. Kung ano man ang ginawa nila noong gabing iyon, tanging ang loro lang ang nakakaalam. Ngayon ko lang nalaman na sa kabilang panig pagkatapos siyang dalhin sa istasyon ng pulis. Ang Grey Wolf Assassin ay pinalaya dahil ang impormasyong ibinigay ni Artyom ay walang ebidensya. Lubos na nag-aalala si Chief Igor dahil hindi pa rin niya mahanap si Vika. Kaya inutusan niya itong imbestigahan ang lahat ng koneksyon ni Artyom. Dahil siya ay ulila, kailangan lang nilang imbestigahan ang mga taong malapit sa kanya. Kinaumagahan, habang si Diego ay bumibili ng ilang gamit para maghanda sa pagnanakaw sa bangko kasama si Artyom, sila ay sinorpresa ng pulisya at nahuli kasama ang mga kagamitan. Chief Igor, nasaan si Artyom? At ano ang layunin mo sa pagbili ng mga ito? Ngunit kahit anong pagtatanong ng lalaki, si Diego ay hindi nagsalita kahit isang salita, kahit pa itutok ang batuta. Sa kanyang bibig bilang pagbabanta, hindi pa rin nila mapilitan si Diego. Biglang may tumawag sa kanyang telepono. Hindi iba kundi si Artyom. Kanino ito? Si Artyom ba ito? Nagpanggap si Diego na sinasagot ang tawag bago durugin ang telepono sa kalsada. Sa kabilang linya, sinubukan ni Artyom na tawagan ang kanyang kaibigan at nakita niya. Hindi mo sinasagot. Baka nahuli na siya ng pulis. Pagkatapos ay tumakas silang lahat dahil posibleng hahalughugin ng pulis ang bahay ni Diego. Sa katunayan, mabilis na dumating ang pulis dito. Pati na ang Grey Wolf Assassin ay dumating. Ngunit huli na rin ito kumpara sa plano ni Artyom. Upang itago ang kanyang kinaroroonan, nagmadali silang tatlo. Sa isang zoo sa labas ng bayan, kinailangan ni Artyom na pansamantalang magpaalam sa loro. Sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa manager dito para asikasuhin. Agad-agad para ihanda ang pagnanakaw sa bangko. Ikaw at si Ivan ay pumunta sa isang mafia na may pilay sa mata para bumili ng pampasabog. Sa kabilang panig para ilihis ang atensyon ng Grey Wolf Assassin at ng pulisya. Si Vika ay dumaan sa ibang direksyon at pumunta sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ina, kung saan siya ay nag-insayo para maghanda sa pagganap ng isang dula. Humingi ng tawad si Vika sa kanyang ina dahil pinag-alala niya ito. Sinabi rin ng ina sa kanyang anak na babae na siguraduhin niyang manood ng pagtatanghal niya ng dulang ito, habang nag-uusap ang mag-ina. Ang mamamatay tao na si Grey Wolf ay nakaamoy na at papunta na rito. Sa kabilang banda, inilagay ni Ivan ang pampasabog sa isang lata ng beer. Pagkatapos ay nagkabit siya ng switch para ma-activate ang bomba mula sa malayo. Pagkatapos makumpleto, umarkila ang bata ng taxi papunta sa bangko ng kalbo. At hindi niya nakalimutang sabihan ng driver na maghintay sa kalapit na eskinita. Ayon sa plano, dinala ni Ivan ang lata ng beer na may lamang bomba sa harap ng bangko. Nang makita ito ng gwardya, hindi niya pinapasok ang bata. Dahil bawal ang mga pampasigla sa lugar na ito, mabilis na itinapon ni Ivan ang lata ng beer na may pampasabog sa basurahan, sa tabi ng pinto. Sa sandaling ito, si Artyom ay dumating din doon at sinabing, pumasok siya upang mag-withdraw ng pera. Nang makita ang taong may kapansanan, magalang na inakay siya ng gwardya papasok. Gayunpaman, hindi tama ang inilagay na password. Lumabas na naghihintay sina Artyom at Ivan sa mga tao ng bangko na magdala ng pera. Ay ang pagkilos na makita ang pagkakataon bago pa man makapasok ang empleyado na may dalang pera. Pinindot na ni Ivan ang button para i-activate ang bomba. Sa pagkakataong ito, mabilis na inatake ni Artyom ang tatlong gwardya. Kahit na hindi siya nakakakita, bilang isang kampyon sa martial arts, ang mga lalaking ito ay walang kwenta sa kanya. Kasing bilis ng hangin, pinabagsak ni Artyom ang lahat. Kinuha niya ang baril ng lalaki at tumalon siya palabas ng salamin na pinto dala ang pera. Nang makita ito, agad na sumugod si Ivan upang tumulong. Tumakbo sila sa isang eskinita sa likod at sumakay sa taxi na naghihintay na para tumakas. Sa bahagi ng teatro, nakita ng mamamatay taong Grey Wolf si Vika. Agad siyang nagtaas ng kamay bilang hamon, pagkatapos ay mabilis na tumakas. Nagmamadaling humabol si Grey Wolf, ngunit handa na si Vika. Mabilis siyang nag-switch at ibinaba ang malaking kurtina. Dahil dito, natakpan siya. Sa sobrang galit, kinuha ng mamamatay tao ang baril at binaril siya, ngunit wala siyang tinamaan.
Matapos suriin ang CCTV, hindi inakala ni Chief Igor na magagawa iyon ni Artyom kahit bulag siya. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng kalsada para palibutan, para hulihin si Artyom. Bukod pa rito, natuklasan din ng hepe na si Valiev, ang kalbo, ang pinuno ng gang, ang utak sa likod ng sindikato ng droga, na nag-uperate sa iba't ibang bansa kasama ang isang mahaba ang buhok na Colombian sa kabilang panig. Pagkatapos makakuha ng pera, agad dinala ni Vika si Artyom para magpagamot. Umupa sila ng container para sa transportasyon, ngunit dahil sa warrant of arrest na inilabas, lahat ng kalsada ay hinaranggan at sinuri. Inakala nilang mahihirapan silang makatakas sa pagkakataong ito, ngunit nagkaroon sila ng swerte. Isang pulis na sana ay makakatuklas sa kanila ay nasapian ng bumagsak na kargamento. Masakit kaya hindi na siya nag-imbestiga pa, at agad na pinadaan ang sasakyan sa checkpoint. Sa kanlurang bahagi ng Russia, dinala ni Vika si Artyom sa pinakamodernong ospital ng mata doon. Para masiguro ang kaligtasan ng kanyang minamahal, binigyan siya ni Artyom ng baril para sa sariling depensa, at sinabihan siyang dalhin si Ivan sa isang ligtas na lugar para magtago, habang siya ay mananatili rito para magpagaling. Pagkalipas ng 7 araw, magkikita tayo. Sa gabing iyon, magtatanghal ang nanay niya, ng isang dula na ayaw niyang iwan ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, wala nang pagpipilian si Vika kaya umalis na rin siya. Sumakay ng taxi ang magkapatid papunta sa kalapit na bahay ng kanilang ama para manatili. Lumabas na naghiwalay ang kanilang mga magulang kaya magkahiwalay sila. Sa kabilang panig, may mga kagamitang medikal at dekalidad na gamot, kaya unti-unting gumaling ang mata ni Artyom matapos ang mga araw ng masusing paggamot ng mga doktor doon. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lahat, si matandang Valiev, kasama ang kanyang mga tauhan ay narito rin upang tugisin sina Artyom at Vika. Ang mamamatay tao na si Grey Wolf ay banihag si Artyom sa isang bangka at naghihintay sa boss na si Valiev na dumating upang asikasuhin. Pagdating doon, agad na tinanong ng kalbong matanda si Vika at ang pera. Kung galawin mo siya, ako ang bahala sa iyo. Ano ang magagawa ng isang bulag na tulad mo? Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Artyom. Si Vika pala ang nasa kabilang linya, ngunit ang matanda. Muling tumawag si Valiev at sinabing na aksidente si Artyom, at comatose sa ospital, ngunit napakatalino ni Vika kaya ibinaba niya agad ang telepono. Dahil alam niyang hindi sila maglalakas loob na saktan siya hanggat hindi pa siya nanguhuli. Pinayuhan din siya ni Ivan na hintayin kung darating ba si Artyom sa tagpuan mamayang gabi, bago magdesisyon. Matapos ang pagpapahirap kay Artyom nang walang nakuhang impormasyon, naalala ng Grey Wolf assassin na narinig niya ang pag-uusap ni Vika at ng kanyang ina sa teatro. Kaya naman, inutusan niya ang matandang Valiev na pumunta sa teatro. Ang ina ni Vika ay magpe-perform ngayong gabi para hulihin siya. Nag-iwan pa sila ng ilang tauhan sa barko para magbantay. Si Artyom, gayunpaman, hindi alam ng mga taong ito na ganap nang gumaling ang paningin ni Artyom dahil may isang naglabas para kumuha ng bote ng tubig para sa sarili niya. Nang isa na lang ang natira, naisipan niyang gumawa ng plano kaya sinabi niya na, "Isara mo ang pinto, sasabihin ko sa iyo kung saan nakatago ang 5 milyong dolyar na ninakaw namin sa bangko ng matandang Valiev." Akala ng lalaking ito na totoo iyon kaya agad niyang isinara ang pinto. Gayunpaman, nang ailapit niya ang kanyang tainga, sinuntok siya ni Artyom. Naghintay siya sa pagpasok ng isa pa at mabilis niya itong inasikaso. Nang tumayo siya, isang lalaki ang sumugod at sa ilang suntok lang, natalo niya ito. Ang huling lalaki ay natakot at tumalon na lang sa tubig. Nang gabing iyon, naganap ang dula ng ina ni Vika. Ang ina ni Vika ang bida kaya't naroroon ang magkapatid upang manood. Dumating din ang kalbo at ang kanyang mga tauhan. Nag-alala si Vika dahil hindi dumating si Artyom, at habang sinisindihan niya ang kanyang sigarilyo, biglang lumitaw ang lobo. Ang Grey Wolf ay lumitaw sa likuran, kaya naman siniko siya ni Vika, at tumakbo papasok sa isang maliit na eskinita para makatakas. Ngunit masyadong mabilis ang Grey Wolf at hinaranggan si Vika, na nagudyok sa kanya patungo sa lugar ng scaffolding. Pagkatapos ay tinanggal niya ang pulse areas sa kanyang kamay, na nagdulot upang madulas at mahulog ang Grey Wolf. Bumagsak siya sa ibaba, ngunit nakahawak pa rin siya sa lubid. Kaya parang walang nangyari, at sa labas, nahuli na rin si Ivan. Inakala ni Vika na nakatakas na siya ngunit hinarang siya ng Grey Wolf. Itinutok niya ang baril sa kanya ngunit wala siyang lakas ng loob na pumindot sa gatilyo.
Dapat sana ay agad na mabunat ang baril niya sa sandaling iyon. Dumating si Artyom at pinatumba ang Grey Wolf. Naiwan si Ivan, pinagsabihan ni Artyom si Vika na manatili sa isang lugar. Pagkatapos ay sumugod siya at sinuntok ang ilang gwardya. Nagulat ang Grey Wolf nang magising at kinuha ang baril para barilin siya ng palihim. Ngunit agad siyang inayos ni Artyom, malas naman ang kalbong lalaki na nakatayo sa likuran at agad siyang binaril. Balak na niyang patayin si Vika nang tamaan ni Ivan ang kamay niya. Sa mismong sandaling ito, dumating na rin ang Special Forces at kinontrol ang lahat. Napilitang sumuko ang matandang Valiev dahil sa mga krimen na ginawa niya. Si Artyom naman ay mapalad na nakaligtas at nakulong ng 5 taon dahil sa pagnanakaw sa bangko. Mabilis lumipas ang panahon. Pagkatapos niyang makalaya, ang sumalubong kay Artyom sa labas ng bilangguan ay walang iba kundi si Vika kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Ivan at ang matalik na kaibigan na si Diego. Napakaganda na naghintay pa rin ang dalaga sa kanyang pagbabalik. Isang karakter na hindi maaaring mawala ay ang loro. Alaga ni Artyom noong siya ay palaboy-laboy pa sa kalye. Biglang nakatanggap si Diego ng tawag mula sa isang estranghero na gustong makipag-usap kay Artyom. Walang iba kundi si Hill, ang boksingero mula sa Egypt. Siya ngayon ang world champion at nakatira sa Amerika. Nag-alok si Hill kay Artyom na gusto niya itong labanan sa isang laban sa malapit na hinaharap. Ito ay nagpangiti kay Artyom dahil alam niyang hindi pa matatapos ang kanyang kinabukasan dito. Isang linggo pagkatapos habang nagpipiknik si Artyom kasama si Vika at ang lahat, dumating ang manager na nagngangalang Michael upang mag-alok na ibalik siya sa ring. Ang layunin ay talunin ng boksingerong si Hill mula sa Ehipto at makuha ang world champion belt. Upang maghanda para sa rematch, lumipad sina Artyom at Vika patungong Amerika. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Manager Michael, nanirahan sila sa isang marangyang apartment na nakaharap mismo sa dagat na labis na ikinatuwa ni Vika. Nasa isang training gym na si Artyom kinabukasan upang simulan muli ang kanyang karera. Ang kanyang magiging coach ay si Florentino, dating kampiyon sa heavyweight. Ngunit ngayon ay retirado na. Nang makita ang isang puti, lahat ay nagpakita ng pagiging palakaibigan. Ngunit isang kulot lang ang nagsabi na ang Ruso, na ito ay walang alam sa boxing. Huwag mo akong tawaging i-boss, kung hindi ka sasapakan. Naintindihan mo? Walang sinabi si Artyom, sumagot si Master Florentino. Siya ang magiging kalaban ni Hill. Nang marinig ito, iba na ang tingin ng mga binata sa paligid kay Artyom. Ang kulot na lalaki ay nagtagal kaya napilitan siyang tumalikod at umalis. Pagkatapos sumali sa grupo, nagsimulang makipagkilala si Artyom sa mga miyembro dito. Pagkatapos ay nagsimulang magsanay. Pagkatapos ng 5 taon sa bilangguan, ang kailangan ni Artyom ngayon ay ang pisikal na lakas, kaya pinilit siya ng kanyang guro na tumakbo ng 20 kilometro sa paligid ng dalampasigan tuwing umaga, bago magsanay ng kanyang mga kasanayan. Pagkatapos lamang ng maikling panahon, nabawi ni Artyom ang kanyang dating porma. Bigla, ang manager na si Michael at ang negosyanteng babae na si Lisa nagdala sa kanya ng kanyang unang laban sa Amerika. Ang mandirigmang kakaharapin niya sa pagkakataong ito ay may palayaw na Grim Reaper. Dahil ang kanyang mga kamay ay kumuha na ng buhay ng maraming manlalaro. Mula sa kanyang itsura, makikita na kung gaano siya kagrabe. Ito ay nagdulot ng pag-aalala sa lahat para kay Artyom. Dahil matagal na siyang hindi nakakasali sa laban, ngunit pagkasimula pa lang ng unang round. Nang sumugod ang Grim Reaper, agad siyang sinuntok ni Artyom, at bumagsak, walang nagsalita sa mga manunood, tanging pagnganga na lang ang kanilang nagawa. Nagulat dahil nawalan siya ng malay sa loob lang ng 5 segundo. Si Artyom ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na naka-knockout ng kalaban sa ganoong kabilis na oras. Ang pangalawang kalaban ay mas mabilis at sunod-sunod ang pag-atake. Gayunpaman, ilang suntok pa lang ang natatanggap niya ay natamba na siya. Sinubukan niyang tumayo, pero sinuntok siya ni Artyom sa panga at tumilapon siya sa mesa ng mga hurado. Hindi makapaniwala ang mga hurado. Lahat ay humanga sa lakas ni Artyom. Pagbalik sa gym, binati ng lahat ang lalaking puti dahil nanalo ka ng 2 laban ng napaka-perpekto. Ikaw ang numero 1 pero mas mabuting huwag mo itong ipakita dito. Itinulak niya si Artyom kaya muntik na itong matamba. Buti na lang at may pumihil sa lalaking ito, kung hindi ay may mamamatay na naman. Sinamantala ang panalo, pagkatapos noon ay na-knockout ni Artyom ang maraming kalaban. Mabilis na sumikat ang kanyang pangalan sa buong mundo, para sa isang boksingero na nabulag at nakulong pa ng 5 taon.
Ngunit ngayon ay wala pa siyang talo sa ring. Talagang kahanga-hanga na si Artyom ay may sapat na ranggo. At sa oras na iyon ay pumirma siya ng laban para sa kampyonato laban sa boksingerong si Hill, na tinalo niya 5 taon na ang nakalipas. Bago ang laban, nag-organisa sina Artyom, Vika, at ang kanilang mga mahal sa buhay ng isang handaan sa rooftop habang papasok siya para kumuha ng mas maraming inihaw. Sinundan siya ng negosyanteng si Lisa, na nahulog na pala kay Artyom nang hindi niya namamalayan, kaya't sinubukan niyang tuksuhin siya. Ngunit tumanggi si Artyom. Kaya't wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at umalis. Sa kulungan, nakita ni matandang kalbo na Valiev ang kanyang mga tauhan, na buong araw ay nanunood lang ng magagandang babae sa TV. Nang inutusan niyang palitan ang channel, nagkataong ipinapalabas ang laban ni Artyom, na ikinagalit niya. Kinabukasan, pumunta si Artyom sa training room para magsanay ng husto tulad ng dati. Gayunpaman, biglang hinamon siya ng binatang kulot sa isang laban. Ayaw makipaglaban ni Artyom, pero patuloy siyang hinahamon ng lalaki. Nais siyang suntukin ni Artyom, ngunit pinigilan siya ng lahat. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinuntok ang ilong ni Artyom. Nag-init ang ulo ni Artyom kaya lumapit siya at sinuntok ito. Tumakbo ang coach pero huli na ang lahat. Masyadong malakas ang suntok ni Artyom kaya nawalan ito ng malay. Agad itong dinala sa ospital. Pag-uwi niya sa bahay na malungkot, sinumbatan siya ni Vika. Bakit ka umuwi ng gabi? Ako na lang lagi ang naghihintay. Biglang may tumawag kay Artyom, si Michael, ang manager. May masamang balita mula sa ospital. Pagdating niya, nakita niya ang pamilya ng lalaking may buhok. Nandito na si Kulot at may kasama pa siyang ilang malalaking lalaki. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni na Artyom at ng manager niyang si Michael, ay ang ama niya, si Jordan, ang boss ng mafia gang doon. Isang organisasyon na nagbebenta ng pinakamalaking bawal na gamot sa Amerika. Si Artyom ay humingi lang ng tawad at sinubukang ipaliwanag, na aksidente lang iyon at hindi niya sinasadya. Ngunit malamig siyang sinagot ng lalaki, na kung may mangyari sa kanya, ikaw ang mapupunta sa kabaong. Tinitiyak ko yan dahil walang makakapigil sa akin na patayin ka. Manalangin ka. Yan ang pinakamainam mong gawin. Nang marinig ito, alam ni Artyom na nasa gulo siya. Upang pakalmeyan ang sitwasyon, sinenyasan siya ng manager na si Michael na umalis. Inakala niyang magiging maayos ang lahat, ngunit ang pinakamasama ang nangyari. Patay na ang kulot na boksingero. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Artyom na nakatayo siya sa ring, at kaharap ang multo ng kulot, na nagpabalikwas sa kanya habang umiihi. Nang makita niyang nakatingin ang aso sa bintana, biglang may aninong dumaan, tumakbo si Artyom para tingnan at nakita niyang may nagbubukas ng pinto papasok. Agad siyang sumugod at pagkatapos ay sinuntok niya ito sa baba. Napaikot ito palabas ng bintana, habang ang isa naman ay kinagat ng aso sa kamay. Binaril niya ang aso pagkatapos ay inatake naman si Artyom. Sinakal niya ito ngunit naitambo naman siya ng kalaban sa sahig. Buti na lang at dumating si Vika para iligtas siya. Batay sa tato, natuklasan ni Artyom na sila ang mga mamamatay tao sa mafia gang, na ipinadala ng ama ng lalaking kulot ang buhok, kaya naman, nagmadali siyang umalis kasama si Vika. Sa paliparan, sinabi ni Artyom kay Vika na mabilis na bumalik sa Russia, at siya na ang bahala sa bagay na ito. Pagkatapos nito, agad na nagmaneho si Artyom pabalik sa lungsod. Habang si Vika ay naghihintay ng flight, hindi niya alam na ang mga tao ng mafia gang ay naroon na rin. Natakot si Vika at humingi ng tulong sa pulisya, kaya ang mga ito ay nag-aalala. Inakala nilang ligtas na sila nang biglang lumitaw ang babae. Nakita niya ang tato sa kamay ng lalaki, alam niyang peke itong pulis kaya tumakbo si Vika, pagkatapos ng ilang sandaling pagtakas. Sa wakas ay nahuli rin si Vika. Sa ospital, natanggap ng boss na si Jordan ang balita na nabigo ang kanyang mga tauhan na patayin si Artyom. Kaya nag-utos siya ng mas mataas na pagtugis. Pagkatapos ay tinawagan niya si Artyom at sinabi na, "Sinusumpa ko na papatayin kita." Nang pagkarinig sa mga ito, agad na huminto si Artyom. Pagkatapos ay sinubukan niyang magmakaawa, kung sino ang gumawa, siya ang mananagot. Patawarin mo sana ang kasintahan ko, ngunit walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pakiusap. Nang makarating siya kay Boss Michael, nakahanap ang negosyanteng si Lisa ng isang mahalagang file na nagpapakita na ang boss na si Jordan ay Ruso. Higit pa rito, siya at si matandang kalbo, si Valiev ay dating magkaaway. Dati siyang hinabol ni Valiev.
Kaya napilitan siyang pumunta sa Amerika upang magsimula ng sarili niyang negosyo. Kakatukha lang namin siya, bigla siyang dumating. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Artyom ng tawag, at hindi iba kundi si matandang kalbo na si Valiev ang tumawag. Sinabing alam ko ang problema mo. Pareho tayo ng kalaban, kaya magiging magkaibigan tayo. Pumunta ka sa akin para pag-usapan natin ito, at pagkatapos nito, agad na lumipad pabalik sa Russia si Artyom. Sinalubong siya sa paliparan ni Ivan. Pagkatapos, dumiretso silang dalawa sa kulungan upang makita si matandang kalbo na si Valiev. Dito, sinabi niya na dati, ako at ang boss na si Jordan. Nakikipagsabuatan sa pagpupuslit ng mga ipinagbabawal na gamot kaya marami akong ebidensya ng kanyang krimen. Tungkol sa kanya, kausapin mo si Chief Igor at kumbinsihin siyang palayain ako. Pagkatapos ay ililigtas ko si Vika at tutulungan ng pulisya. Upang mapuksa si Jordan pagkatapos ng kasunduan, nag-schedule si Artyom ng pulong sa chief ng pulisya sa parke para pag-usapan ito. Matapos niyang ikwento ang lahat, nag-alinlangan naman ang chief. Nalaman ko na kamakailan lang ay nag-raid ang pulisya sa isang construction site na ginagawa at nakahuli ng toneladang ipinagbabawal na gamot. Matapos imbestigahan, nalaman ng direktor na si Jordan ang nagpuslit ng ipinagbabawal na substansya sa Russia. Ngunit wala pang ebidensya kaya hindi siya makipagtulungan sa pulisya ng Interpol para arestuhin siya. Sa pagkakataong ito, nakaisip ang direktor ng isang paraan. Nang gabing iyon, lihim niyang pinalaya si Valiev na kalbo. Ngunit sinampahan niya ito ng kasong pagtakas sa kulungan. Nang dumating ang tatlo, inulit ng direktor ang kasunduan. Kung hindi ninyo mapapatay si Jordan, ipapahuli ko kayong dalawa. Huwag mong mag-isip na tumakas. Dahil babantayan namin ang bawat kilos mo. Pagkasabi nito, itinuro niya ang lumubog na sasakyan ng pulisya sa malayo. Pagkaalis lang ng hepe, biglang may isang paputok. Ang pinakawalan para patayin ang dalawang pulis sa sasakyan. Pala, mas mataas ang kamay ng kalbong matanda at nagpadala siya ng mga tao para mag-ambush. Dito para putulin ang buntot ng pulis na si Artyom, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya ang tanging alam niya ay habulin siya. Nang lumingon si Chief Igor, napagtanto niya na masyado niyang minamaliit si Valiev sa panig ng Amerika, ang boss na si Jordan. Matapos mahuli si Vika ngunit hindi pa niya ito sinasaktan. Gusto niyang makita ni Artyom mismo ang pinakamamahal niya na pinapatay, upang magdusa ng labis. Ang tauhan sa gang na nagdala ng pagkain kay Vika ay hindi nakapagpigil sa kagandahan niya kaya't nagtangka siyang gumawa ng masama. Sa kabilang panig, pansamantalang nanuluyan si Artyom at ang kalbong si Valiev sa isang abandonadong bahay. Tinanong niya kung bakit niya pinatay ang pulis at sinira ang plano. Ang sagot niya ay dahil pagkatapos kong talunin si Jordan, dadalhin na naman ako ng hepe sa istasyon. Huwag kang maniniwala kan inuman sa mundong ito. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ito ni Artyom, alam niyang sinungaling si matandang kalbo. Dahil sa sobrang galit, inatake niya ito. Si Valiev ay isa ring bihasang mandirigma, kaya hindi niya pinaputukan ang mga tauhan niya. At gusto niyang siya mismo ang makipaglaban kay Artyom habang nag-aaway silang dalawa. Napansin na ng mga gwardya ang mga pulis na naghahanda. Sinalakay sila rito nang hindi nila namamalayan. Nang makatanggap ng balita, binitawan ng dalawa ang kanilang mga kutsilyo at tumakas sakay ng sasakyan. Masyadong malakas ang puwersa ng pulisya, binaril ang driver. Kaya nawala ng kontrol ang sasakyan kaya kinailangan ng isa pang lalaki na pumalit. Bagamat mahusay siyang magmaneho, ang hepe ay naglagay ng mga pulis sa lahat ng dako, na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa mga tauhan ng kalbo. Nakatakas sila, ngunit sa pagkakataong ito, hinaranggan sila ng isang armored car, wala nang ibang paraan. Sinabihan ni Artyom ang tsuper na magdahan-dahan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay niyakap niya ang kalbo at tumalon pababa upang tumakas, habang ang tauhan na ito ay naiwan upang harangan ng pulisya. Ang resulta ay napakalinaw para sa kanya. Dinala ni Artyom ang kalbo sa isang ilog. Pagkatapos ay sumakay silang dalawa sa isang bangka. Nagpapasalamat ang kalbo kay Artyom dahil sa pagligtas ng kanyang buhay. Kaya nangako siyang ililigtas si Vika kung dadalhin mo ako sa Amerika. Sa tulong ni Ivan, nagpanggap silang dalawa at gumawa ng pekeng papeles. Nang makuha nila ang mga pasaporte, madali nilang nalusutan ang mga puwersa ng seguridad, at bumili ng mga tiket sa eroplano. Lumipad sila patungong Amerika. Doon, isinakay ni Valiev na kalbo si Artyom sa taxi papunta sa base ng sindikato. Pagkatapos mag-ayos, sinimulan nilang planuhin na patayin si Boss Jordan at iligtas si Vika.
Ngunit bigla siyang nagbago ng isip, ibinenta niya si Artyom. Kaya lihim niyang inanyayahan si Boss Jordan doon para hulihin siya. Isa kang gago. Si Artyom ay ikinulong kasama si Vika sa iisang silid habang naghihintay ng araw ng paglilitis. Sa labas, sa pakiusap ng kalbong matanda, pumayag si Jordan na kalimutan na nila ang kanilang galit at magtulungan sa negosyo matapos ang kasunduan. Pumasok si Jordan at ang kanyang mga tauhan upang harapin sina Artyom at Vika. Sa sandaling ito, sa labas, nakatanggap ng tawag si Valiev, ang kalbong matanda, mula sa negosyanteng si Lisa, na nagsasabing kung hindi niya pakakawalan ang mga tao, mamamatay ang kanyang anak. Pagkasabi nito, nag-text si Lisa na ang anak ng kalbo ay dinakip. Wala nang ibang paraan, nagpanggap ang kalbo na papasok para tulungan si Jordan na maghayganti. Saktan ang mag-asawa. Inatasan ng boss na si Jordan ang kalbo na ayusin ito kaya umalis na siya. Gayunpaman, pinalaya ng kalbo sina Artyom at Vika kapalit ng buhay ng kanyang anak. Pareho silang pinalaya sa isang disyerto, ngunit sa kabutihang palad ay may dumaang lalaki. Kaya sila ay nakituloy at nakisakay pabalik sa syudad. Alam nilang kapag nalaman ng boss na si Jordan na buhay pa sila ay hahabulin na naman sila. Kaya pinasakay ni Artyom ng eroplano pabalik ng Russia si Vika. Sa oras na ito, nagaganap ang weigh-in bago ang laban. Gayunpaman, si Hill lang ang naroon, at inakala ng lahat na sumuko na si Artyom. Magsosorry na sana ang manager na si Michael sa lahat nang bigla siyang dumating. Sa pagtingin sa kanyang mukha, nagtanong ang lahat, ano ang pinagdaanan mo at handa ka na bang lumaban? Sumagot si Artyom, hindi ako kailanman uurong. Kinabukasan, ginanap ang laban. Bukod sa milyon-milyong tao na nanunood ng live, sina Vika at Ivan sumusuporta sa bahay dahil masyadong malayo si Diego sa Russia. Hawak pa rin ang bata habang sinusubaybayan ang laban. Sa unang round, pareho silang naging napaka-agresibo. Patuloy na nagpapakawala ng mga nakamamatay na suntok sa mukha ng kalaban. Gayunpaman, simula pa lamang ito. Pareho pa ring nag-iingat upang hindi magkamali. Sa mga unang sandali, sa katunayan, sa matinding pag-atake ng boksingerong si Hill, si Artyom ay hindi agad gumanti kundi patuloy na umiiwas sa mga suntok. Ang boksingerong maitim ay nagpapakita rin na siya ay hindi matatalo. Ngunit medyo nahirapan siyang dominahin siya sa pagtatapos ng unang round na parang isang pag-iinit lang. Nang pumasok sa ikalawang round, nagpatuloy si Artyom sa kanyang hindi nagmamadaling estilo, umiiwas sa mga suntok at naghahanap ng pagkakataon. Gayunpaman, masyadong mabilis at malakas ang suntok ni Hill kaya tinamaan si Artyom sa unang pagkakataon. Pagkatapos nito, sunod-sunod na inatake ni Hill si Artyom kaya siya ay bumagsak. Dahil dito, hindi na nakapanood pa si Vika at napilitan siyang lumayo. Ngunit paano niya kaya mapapatumba si Artyom sa ganitong paraan? Bumangon siya at nagpatuloy sa laban ngunit siya ay hingal na. Kaya napilitan siyang lumapit para magpalipas ng oras hanggang sa matapos ang ikalawang round, hinikayat siya ni Florentino. Hindi tayo pwedeng huminto dito. Naniniwala akong makakamit mo ang tagumpay. Pagpasok sa ikatlong round, hindi maganda ang sitwasyon. Masyadong malakas si Hill at patuloy pa rin ang kanyang pag-atake. Inaatake niya si Artyom sa kahit anong parte ng katawan. Pagkatapos ay isang nakakatakot na uppercut na nagpatumba kay Artyom. Tumayo pa rin siya para lumaban, pero mukhang humihina na siya. Itinulak ni Hill si Artyom sa sulok ng ring at sinuntok siya na parang sako ng buhangin. Hindi makalaban si Artyom at tanging pagdepensa na lang ang kaya niyang gawin sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi pa rin siya bumigay, na nagdulot ng pagtataka sa lahat, sa kanyang tibay. Tumunog na ang bell na nagtatapos sa ikatlong round. Matagumpay na naipagpatuloy ni Artyom ang laban. Nagulat si Vika nang tawagan niya si Lisa upang magkwento. Sa kanyang minamahal, sinabi niya, "Mahal, lagi akong ipinagmamalaki sa iyo. Kahit ano paman, ikaw pa rin ang numero 1 sa puso ko. Mahal kita." Nang marinig niya ang mga salitang ito, agad na tumayo si Artyom. Pagpasok sa susunod na round, muli siyang natamba ng masakit, ngunit naalala niya ang mukha ni Vika. Kaya tumayo si Artyom at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Nang sumugod si Hill, nagpakawala si Artyom ng isang tumpak na suntok, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa sandaling ito, lumabas ang tunay na lakas ni Artyom. Ngayon, ako naman ang babawi. Sinubukan ni Hill na lumaban. Ngunit ngayon, iba na si Artyom. Dinamin na niya ang kalaban ng pambihira kahit na itulak ang kalaban na taga-Ehipto sa lubid at patuloy na inaatake.
Maraming rounds pa ang naganap at si Artyom ang laging namumuna. Patuloy niyang dinidiinan ang kalaban. Pagkatapos ng ilang sandali, napatumba ni Artyom ang boksingerong taga-Ehipto. Ngunit hindi rin siya madaling matalo. Agad siyang nakatayo nang sinubukang lumapit ni Artyom para tapusin, biglang tumunog ang kampana. Nagtapos ang laban, nagyakap ang dalawang boksingero sa tuwa, dahil nagkaroon sila ng napakagandang laban. Walang na-knockout kaya ang panalo o pagkatalo ay ibabatay sa huling puntos na ibibigay ng mga hurado. Inanunsyo ng organizer na si Artyom ang nanalo, na ikinatuwa ng lahat. Sa wakas, natupad na rin niya ang pangarap niyang maging kasalukuyang world champion. Alam ni Lisa na hindi patatawarin ng boss na si Jordan si Artyom, kapag nalaman niyang buhay pa ito. Kaya, noong gabing iyon, ang negosyanteng si Lisa ay nagpahayag ng kanyang damdamin kay Artyom at nag-alok na magtanan sila sa lugar na walang makakahanap sa kanila. Gayunpaman, nagpasalamat lang si Artyom at humingi ng paumanhin. May asawa na ako. Pagkasabi nito, hinalikan ni Artyom sa pisngi ang babae at umalis. Gusto ko sana ng higit pa ngayong gabi. Pasensya na. Hindi ko magagawa. Naunawaan ito ni Lisa kaya hinayaan na lang siyang umalis. Nang gabing iyon, pumunta ang boss kasama ang mga asasin sa bahay ni Artyom para patayin siya. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa gate, siya ay pinatay ng sarili niyang tauhan. Si Artyom ay mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa nangyayari. Lumabas na ang kalbong matanda ang nasa likod ng lahat. Binili niya ang mga tauhan ni Jordan. Mula noon, inangkin na niya ang gang ni Jordan. Sa Russia, nalaman ni Chief Igor na pinatay si Jordan, at ngumiti siya. Kinabukasan, si Artyom ay bumalik sa Russia at biglang nag-propose kay Vika. Mula noon, namuhay silang masaya. May part 2 pa ang pelikula. Kung gusto ninyo, ipagpapatuloy ko. Si Vika ay may Artyom na, pero ikaw ay nag-iisa pa rin. Nakaupo ng nag-iisa at gusto ng isang labi ngunit napakahirap. Mga kapatid, kung walang patutol, magsama-sama tayo sa isang bahay, ha? I like ang video at mag-subscribe sa channel para suportahan. Salamat sa inyong lahat.